Gusto ko sanang ibahagi ang istorya ng buhay ko na kahit kailan ay hindi ko inakala na mangyayari. Nasa murang edad pa ako noon nang masaksihan ko kung paano paslangin ng mga aswang ang aking mga magulang. Masyadong galit at pagdadalamhati ang aking nararamdaman na mga oras na yon dahil wala pa akong kakayahan noon. Nasa edad 10 taon pa lang kasi ako noon at mabuti na lang nakapagtago ako sa ilalim ng aming katre kung kaya't hindi nila ako nakita. Manging pagtangis na lang ang aking nagawa habang minamasdan kong titila ng buhay ang aking mga magulang. Taong 1985, walang eksaktong buwan. Hayaan niyong ibahagi ko ang aking naging buhay mula nang harapin at tanggapin ko ang isang bagay na ipinagkaloob sa akin ng langit. Para sa aking mga magulang, ay ipinangako kong uubusin ko ang lahat ng aswang. Kahit anong uri pa sila, mapabata man o matanda, babae man o lalaki. Basta't may ipaghahiganti ko lang sila. Itago niyo na lang ako sa pangalang Leon Guerrero. Hindi ko tunay na pangalan para maitago na rin ang aking tunay na katauhan. Nakapagsalita pa ang aking ama noon bago ito malagutan ng hininga at pilit niyang kinuha ang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang pantalon at saka ito inabot sa akin. Nagtaka man ako ay kinuha ko pa rin iyon at yun na nga ang naging hudyat para tuluyan niya niyang ipikit ang kanyang mga mata. Ganon din si inay, wala ng buhay. 10 taon pang lumipas ay ganap na akong binata. Binata na pwede nang humarap sa mga alagad na mga aswang. At wala akong sasantuhin maging sino man sila. Meron akong nag-iisang kaibigan. Yun ay si Rode. Hindi niya tunay na pangalan. At may tatay siyang isang albularyo. Kaya isa nang gunit ko ang maliit na bagay na inabot sa akin ni itay bago ito tuluyang mamaalam sa mundong ibabaw. Doon ko nalaman na isa pala itong mutya. Isang trabongko ng ahas. Proteksyon daw sa lahat ng uri ng kapangyarihan ng masasamang nilalang. Magaling din daw sa kahilingan. Swerte rin daw sa negosyo at trabaho. Kabal at kunat pisikal at espiritual. Kumbaga raw ay pangkalahatan na. Yun ang sabi ng tatay ni Rode sa akin. Kaya iningit-ingatan ko ito dahil bigay pa sa akin ito ng aking ama. Matandang albularyo kasi ang tatay ng kaibigan ko. Kaya maalam ito sa mga mutya at anting-anting. Kaya pala kahit kaluskos lang ay mabilis kong naririnig dahil kasama pala ito sa talas ng pagkaramdam kung sino ang magtatangan. Dagdag pa ni Mang Ambo, ang tatay ni Rode. Dito sa bayan ng Negros, gawing kabundukan. Dahil sa layo ko sa sibilisasyon, ay madalang lang akong nakakababa sa kapatagan. Habang ako'y abala sa pangangalap ng mga panggatong, ay tila ba nag-init ang suot kong mutya. Pakaramdam ko ay may kasama ako at pinagmamasdan ako mula sa malayo. Kaya naman inilapag ko muna ang aking hawak na kabarasong kahoy at pinagmasdan ko ang paligid. Wala namang kakaiba, ngunit bakit nag-iinit ang trabong ko ng ahas na aking suot? Isang huni ng baboy ang tumawag sa aking pansin. Lumabas ito sa malaking puno. Naglay nito ang kakaibang aura na hindi magkakaroon ang karaniwang baboy ramo sa paligid. Kulay itim ito at may mahabang sungay, saka matulis na ngipin. Pula rin ang mga mata niya, samahan pa ng tumutulong laway nito. Kaya alam ko na sa sarili ko
na hindi ito ordinaryong baboy ramo lamang. Hawak ko ang aking itak dahil baka kahit anong oras ay atakihin ako nito. At hindi nga ako nagkamali. Mabilis itong tumakbo patungo sa akin. Kaya naman hinintay ko itong makalapit at saka ko siya inundayan ng hawak kong itak. Pero sadyang mabilis kumilos ang isang ito. Kaya mas inigihan ko ang aking galaw. Sa muling pagsugod nito ay tumalsik ang laway niya sa aking itak. Kaya naman bahagya pa itong umusok. Doon ko nakumpirma na isa itong uri ng aswang. Ang mga hari mo doon na kung matalsikan ka ng laway ay siguradong mahahawa ka at magiging isa ka na sa kanila. Mga nagluluwa ng itim na perlas at ipapakain sa iyo para maging isa ka ding hari mo doon. Kaya naman ginawa ko ang lahat para hindi matalsikan ang laway niya. Mabilis kong tinakbo ang kinaroroonan nito at umiwas sa dangka nitong pagsugat. Binangag ko ito ng puluhan ng aking itak sa bandang batok. At tila nahilo ito sa lakas ng aking ginawa. Kung kaya naman ginawa ko ng pagkakataon para mas lalong pag-igihan ang pag-atake sa hari mo doon na aking kaharap. Hindi na ako nagdalawang isip pa, kaya sinaksa ko ito sa likod sa pamamagitan ng aking itak na mas matalas pa sa dila ng tsismosa. Sinaksa ko ito at tumago sa dibdib niya, kaya nagluwa ito ng saganang dugo sa bibig. At hindi ko pa ito doon tinapos dahil pinugutan ko rin siya ng ulo. Nagkakakawag ang katawan niya habang hawak ko ito sa tenga. Hinagis ko ang ulo nito malapit sa katawan nito at dinukot ang posporo mula sa aking bulsa, tsaka ko ito sinunog. Ito na ang simula. Uubusin ko kayo. Turan ko sa aking sarili. Nang maseksiyan ko na masunog at maging abo na ito, ay bumalik ako sa pagkuha ng kahoy. Tsaka ako nagtuloy ng umuwi. Habang nasa daan, ay nakita ko mula sa malayo si Rudy na humahangos. Oh, anong problema pre? Bakit parang may humahabol sa'yo? Meron nga, Leon. Kanina pa. Pero mukhang nailigaw ko siya. Bamoyera mo, Leon. Ang laki niya. Wala na yon. Nakita ko rin kanina. Nailigaw mo. Pinatay ko na. Yun lang. At nilampasan ko na si Rode. Tila ba hindi siya makapaniwala. Dahil malaki talaga ang baboy ramo kanina. Pero kahit gaano pa ito kalaki, ay handa ako. Basta usapang aswang, ay parang umaahon ang galit ko sa dibdib. Para sa mga bugulang ko ang laban na haharapin ko. Kaya hindi ako pwedeng matakot o magpadaig sa kanila. Nilingon ko muli si Rode dahil tila tulala ito at hindi gumagalaw. Kaya binalikan ko ito at tinapik sa balikat. Napapitlag pa nga siya dahil sa gulat. May alam din siya sa mga ganon dahil albularyo ang tatay niya. Matandang albularyo ngunit matagal nang huminto sa panggagamot. Naglakad ba din ito at sumabay na sa akin. Wala namang kakaiba sa paligid. Maayos kaming nakauwi ng aking kaibigan. Kaya niyaya ko muna ito sa loob at ikinuha ko siya ng tubig. Ipinatong ko ang aking itak sa ibabaw ng lamesa at tumuloy ako sa kusina. Paglabas ko ay napansin ko ang dalang bag ni Rode. Kaya ko siya tinanong kung ano ang laman ng bag na kanyang bitbit. Binuksan niya ito at inilabas niya ang isang nakabalot na buntot pagi. Ang sabi ni Rode ay mabisa daw yon bilang sandata laban sa mga aswang. Pero sa tagal kong naninirahan dito, ay unang beses kong nakaengkwentro ng aswang na uri ng harimuton. Pinapabigay ito ni tatay sa iyo.
dahil malayo ka masyado sa patag. Salamat. Pagkasabi sa tatay mo. Nga pala, wala bang trabaho na masa-sideline tayo? Wala pala yun eh. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin mamaya. May perya sa patag. Dalhin mo ang mutya mo. Swerte yan sa sugal. Subukan natin. Nag-aalangan akong sumama. Dahil alam ko ay masama yan. At baka magalit ang mutya sa akin. Tinignan ko si Rode ng may halong pagtatanong. At mukhang hindi ito nagbibiro. Bala ko sanang tumanggi pero minsan lang naman. At hindi ko na uulitin. Kaya pumayag na ako. Pero sinabi ko dito na sandali lang kami. Dahil may kalayuan ang aking bahay. Napasuntok pa si Rode dahil sa tuwa. Kaya munti ko na itong batukan. Hindi ko na pinauwi si Rode para sabay na kaming tutungo sa lugar na sinasabi nito. Mas madalas pa kasi ito sa bahay ko kaysa manatili ito sa mismong bahay nila. Pero ayos lang naman iyon dahil magkaibigan naman kaming dalawa. Mabilis lang dumaan ang oras at hindi ko namamalayan na hapon na pala. Siyempre kumain muna kami ni Rode. Wala pang 6:00 ay lumakad na rin kami para hindi kami abutin ng dilim habang papunta doon. 1 oras din ang nilakad namin. Kaya marami ng tao na kami ay makarating doon. Agad akong hinila ni Rode sa iba't ibang kulay. Ang sabi niya sa akin ay ako daw ang maglalagay ng pera dahil ako daw ang may tangan ng mutya. Ayaw ko man pero ang kulit lang talaga ni Rode. Kaya basta ko na lang inilapag ang hawak kong pera at saka ko siya iniwan doon. Nilibot ko ang aking paningin at marami talagang tao sa lugar. Siguro ay mga naglilibang din at ang iba ay para sa mga anak. Halos puro kabataan rin ang naroroon at ilang matatanda. Halos mabugbog ang braso ko sa lakas ng hampas ni Rode sa akin dahil sa labis na tuwa. Nanalo daw kasi ang kulay na tinayaan ko. Kaya naman niyaya pa niya ako at isang laro na lang daw. Inila ako nito kaya nagpatianod na lang ako kay Rode. Muli ay sinubukan kong ilagay sa kulay puti ang pera at pinagbasdan ko kung totoo nga na swerte ang mutya na aking tangan. At nanlaki ang mga mata ko dahil saktong 3 kulay puti ang lumabas kaya nagtatatalon si Rode sabay hiyaw nito. Naroon na niyuyog-nyog niya pa ang balikat ko dahil sa sobrang galak niya. Kaya naman nang maiabot ng lalaki ang pera ay niyaya ko na si Rode dahil masama na ang tingin sa amin ng mga naglalaro doon. Ayaw pa nga ni Rode. Nagalit-galitan lang ako para umuwi na rin ito. Tuwang-tuwa ito habang pauwi kami dahil sa dami ng aming napalanunan. Binibilang pa nga niya habang naglalakad kami. Naglalakad na kami nang may marinig kaming boses ng babaeng tila ba humihingi ng saklolo. Teka Rode, wala ka bang naririnig? Parang may sumisigaw. Saan? Wala naman ah. Baka guni-guni mo lang yun. Teka nga, hindi mo ba naririnig? Babae yun eh. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Itong si Rode ay inamoy-amoy pa ang pera na hawak niya. Kaya naman nang malapit na kami sa madilim na bahagi ng lugar, ay doon ay rinig na rinig namin ng aking kaibigan ang boses ng babae na humihingi ng saklolo. Kaya naman napahinto kami pareho at nagkasalubong ang aming mga tingin. Saklolo, tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Oo nga no, babae ngayon Leon. Hahanapin natin. Sabi ko sa iyo eh. Bilisan natin. Doon yata sa banda roon na kapunuan. Ang dilim dyan Leon ah. Baka mamaya may hayop dyan. Sobrang duwag mo Rode. Bilisan mo na. Hinanap namin ang pinanggalingan ng sigaw. Bigla din nagiinit ang suot kong mutya. Naisip ko na baka may aswang sa paligid at inaatake ang babae.
kaya mas binilisan ko ang paghahanap. Habang papalapit kami ng papalapit, ay mas lalong umiinit ang mutya. Sa paglingon ko sa gilid ay nakita ko ang babaeng duguan at punit-punit ang suot niyang puting bestida. Agad ko itong dinuluhan para tulungan. Halos hilam ang mukha nito dahil sa pagtatangis. Nakapikit ito at bigla na lang na yumakap sa akin. Kaya nagulat ako at napatingin kay Rode. Mas lalong nagsusumiksik ang babae sa akin, kaya napilitan na rin akong yakapin siya. Ngingiti-ngiti naman ang kaibigan ko, kaya tinignan ko ito ng matalas na tingin. Maya-maya pa ay kusang lumayo ang babae sa akin, kaya napagmasdan ko ang kanyang mukha. Ang ganda niya at maamong mukha. May bahid ng dugo ang mga braso at mukha nito. Nakita namin sa tabi nito ang patay na baboy ramo na mukhang siya ang may gawa. Napaisip tuloy ako na baka siguro dahil sa baboy ramo kaya uminit ang aking mutya. Napatay niya ang isang harimo doon. Ayos ka lang ba, Binibini? Anong ginagawa mo dito sa gitna ng dilim? Mabuti at hindi ka napahamak. Natakot ako sa baboy ramo kaya napatay ko siya. Taga saan ka ba, Binibini? At saka bakit ka nag-iisa dito, gabi na? Ako si Elena. Naligaw yata ako kaya dito ako tumakbo. Nung harangin ako ng baboy ramo na yan, muntik na niya akong mapatay kaya napatay ko siya. Ayos lang yan. Ang galing mo nga eh. Napatay mo yan. Tara, ihatid ka namin kung saan ka nakatira. Sa sinabi kong iyon, ay naglikot ang kanyang mga mata. Na para bang may tinatakasan ito. Na hindi ko malaman kung tama ba ang nabasa ko sa kanyang magandang mata. Humawak siya sa braso ko. Na para bang kahit anong oras ay may susugod sa kanya. Inalalayan ko siyang tumayo dahil tila ba nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kaya naman, hindi na ako nagdadalawang isip pa. At pinangko ko na ito habang nakangisi pa sa akin si Rode. Nang nabuhat ko ito, ay mas lalo itong yumakap sa akin na ikinailang ko. Dahil noon lang ako napalapit ng ganito sa isang babae. Tila pagkaramdam ko dito ay may iba sa kanya. Pero hindi ko matukoy kung ano yon. Kalmado lang naman ang suot kong mutya. Pero kanina lang ay umiinit ito habang hinahanap namin siya. Naglakad na kami palabas ng madilim na bahagi ng daan. Kaya naman, hindi na rin ako nag-abala pa para ibaba ang dalaga na nagngangalang Elena. Mukha kasing takot pa rin ito hanggang noon. Binibini, saan bang bahay niyo? Para ihatid ka namin ng aking kaibigan na si Rode. Oo nga, Binibini. Ihatid ka na namin ni Leon. Malapit lang ba ang bahay mo dito? Kasi napadpad ka sa ganitong oras na gabi. Kay marahil ay malapit lang ang iyong bahay dito. Oo nga, Binibini. Saan bang bahay niyo? Sa gulod ang bahay ko, mga Ginoo. Kaya dito na lang. Kaya ko na ang umuwing mag-isa. Nagpilit itong bumaba mula sa pagkakabuhat ko sa kanya. Kaya naman, maingat ko siyang ibinaba. Kahit wala pa siyang suot na sapin sa paa. Kaya ang ginawa ko ay binigay ko ang aking tsinelas. Para may maisuot siya sa kanyang paglalakad. Nakatayo ito sa aking harapan. At nakayuko ang ulo. Kaya hindi ko ito matitigan masyado. Bukod sa madilim din ang paligid, iniisip ko na delikado para sa isang babae ang umuwing mag-isa. Kaya nagpresenta akong ihatid siya kung saan man ito nakatira. Pero nang tangka ko na itong hahawakan muli sa braso, ay bigla na lang itong tumakbo papalayo. Kaya nagulat kami ni Rode sa naging aksyon nito. Hindi kami kaagad nakaimik ng aking kaibigan dahil sa kabiglaan na ipinakita nito. Kanina lang ay takot na takot ito. Ngayon naman ay umalis mag-isa
at tumakbo pa na parang ayaw namin malaman ang kanyang tahanan. Anong nangyayari dun, Leon? Kanina lang takot na takot. Hindi ko nga din maintindihan eh. Nagtaka rin ako sa biglang pagtakbo niya. Hayaan na natin yan. Umuwi na tayo. Palalim na ang gabi. Saan niyo ako matutulog ha? Bukas na ako uuwi sa bahay. Alam na ni Itay yun. Kumindat pa si Rudy sa akin. Kaya natawa ako kahit pa ang nasa isip ko ay ang babaeng tumakbo palayo sa aming dalawa. Noon-noon lang. Tinahak na namin na Rudy ang daan pa uwi sa aking bahay. Habang papalapit na kami ng papalapit, ay lumalamig din ang ihip ng hangin. Kaya naman pansamantalang tumigil ako sa paglalakad at nakiramdam ako sa paligid. Tanging huni lang ng mga kuliglig ang aking naririnig. Wala namang kakaiba, kaya nagpatuloy kami ni Rudy sa paglalakad. Pero nung nasa kalagitnaan na kami, at tanaw ko na ang aking bahay, ay may humarang na dalawang malaking aso na itim at parehas itong tumutulo ang laway. May taglay itong matutulis na ngipin at nakatayong mga tenga na hindi katulad sa mga ordinaryong aso lamang. Napaatras kami ni Rudy at sabay na nagkatinginan. Naghanap ako ng maaaring magamit para pananggal lang sa dalawang asong itim na tiyak kong aswang din. Habang palinga-linga ako, ay may namatan akong isang kahoy na nakaharang sa gilid ng paa ni Rudy. Kaya itinuro ko ito sa kanya gamit ang aking uso. Agad namang nakuha ng aking kaibigan ang ibig kong ipahiwatig. Kaya tumango ako dito. Palapit ng palapit ang dalawang aso sa amin ni Rudy. Kaya umatras naman kaming dalawa. Inabot sa akin ito ang kahoy na nakuha niya. Kaya nasa likod ko ito. Ang bilis ng kilos ng mga aso. Kaya naman hindi ko hinayaan na makalapit silang dalawa. Nang mahuli ko ang galaw nila, ay agad kong pinalo sa ulo ang naunang aso na sumugod. Kahit pasabay silang umatake. Napasadsad ito sa lupa. Kaya isinudod ko ang isa pang pasugod muli. Gaya ng una kong ginawa, ay ganon din ang inabot sa akin ito. Nakatayo na pala ang naunang aso na sumugod sa amin. Kaya naman pinagtuunan ko muna ng pansin ang nasa aming harapan. Dahil si Rudy na ang umarap dito. Inalis na Rudy ang dala niyang bag at iyon ang ginamit niya para panghalibas doon. Nung patakbo na ang isa pa, ay may humarang sa gitna na isa ring asong itim. Kaya napahinto ang sanang tangkang pagsugod ng pangalawang aso na natiti akong isang uri na naman ng aswang. Kaya pala walang patid ang pag-iinit ng aking mutya dahil tatlo pala sila. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit may humarang na katulad nila sa isa naming katunggali. Mabilis na sumibad ang kalaban sana ni Rudy at lumapit sa isang aso. Nasa gitna namin ang mas malaking aso. Biglang nagpalit ang anyo ang naunang dalawang aso. At nagulat pa kami na Rudy dahil mga babae pala sila. At taglay nila ang kagandahan na hindi pangkaraniwan. Anong ginagawa mo dyan, anak? Umalis ka dyan. Dapat na mamatay ang antingero na yan. Oy, sinong kinakausap mo? Umalis na kayo dito. Umahimik ka, binata. Maghintay ka at darating din ang kamatayan mo. Umalis ka dyan, sabi, anak. Pare, anak daw. Sa tingin mo, pamilya ang mga yan. Hindi ko rin alam ang mabuti pa. Sabayan na natin sila habang nagtatalo ang mga aso. Binato ko ang isang aso na nasa aming gitna at sapol ito sa isang paa. Nagtamang marahil ito ng sugat dahil may matulis sa dulo ang kahoy na yon. Tumingin sa akin ang asong malaki kaya napaatras kami ni Rudy. Pero ang dalawa na nasa likuran nito ay muling nagbalik sa pagiging anyong aso.
at nagtatatakbo sa madilim na bahagi ng bundok. Ganon din ang nahuling aso na magpahanggang ngayon ay nakamasid sa amin. Kumikislap ang mga mata nito at parang pamilyar, kaya naman lumakad ako ng isang hakbang at ito naman ang umatras. Pero umika ito dahil nasugatan ko nga ito sa pagbato ko ng kahoy. Tsaka ito magilas na tumakbo. Pare, aswang rin ang mga yon. Anong klase? Tanong sa akin ito. Mga uri ng bangkila ng mga yon, Rode. Mga babaeng aswang. Tugon ko kay Rode na halatang naguguluhan. Ganon? Kung ganon ay delikado dito sa lugar natin dahil may mga aswang na pala. Umuwi na tayo at masabi ko rin ito kay Itay bukas ng umaga. Naglakad na kami pauwi at mabilisan ang aming paghakbang dahil baka may mga nasa paligid pa. Mahirap na. Wala pa naman kaming dalang armas na Rode. Baka mapahamak kaming dalawa. Naupo agad si Rode sa kawain na upuan at ilang minuto na tatulala. Kahit palingid na rin sa kanya ang mga tungkol sa aswang, ay ngayon niya lang nakita ng malapitan ang mga uri nito. Mga harimodon at bangkila ng nasa aming lugar. Dapat bang mag-ingat ang lahat ng mga tao dito? Kaso nga lang, baka pagtawanan lang kami ng ilan dahil hindi sila halos naniniwala sa mga ganong nilalang. Iniwan ko muna sandali si Rode para gumawa ng kape. Pagbalik ko sa pinaupuan niya, ay nakangisi ito habang binibilang isa-isa ang aming nauwing pera. Naupo ako sa tabi niya at pinagmamasdan ang masaya niyang mukha. Tsaka ako napailing dahil sa ginagawa nito. Muling sumagi sa isipan ko ang tagpo kanina lang. Iniisip ko kung bakit kami hinarangan ng mga yon at kung ano ang tinutukoy ng babaeng papatayin niya daw ako. Natanong ko na lang ng lihim ang aking sarili. Ano, nabilang mo na ba ang lahat? Huli na yan, Rode ha. Kaya ko nang gamitin sa masamang mutya. Oo na, ating kapatid tayo ha. Itong sa'yo. Hindi na. Kunin mo na ang mas malaking parte. Mag-isa lang naman ako dito kaya kunin mo na ang iba. Sigurado ka dyan ha. Madali naman akong kausap eh. Kinabukasan ay nagpaalam na rin ito na uuwi na. Dala nito muli ang bag na pinaglagyan niya ng buntot bagi. Ibinigay na kasi sa akin ng mga amboy yon. Kaysa daw masira lang at ako na daw ang magtabi. Hinatid ko pa ito ng tanaw hanggang sa mawala ito sa aking paningin. Isinarado ko na kaagad ang pinto at saka ako lumabas para magsibak ng kahoy. Ngunit habang ginagawa ko yon, ay tila ba may nanonood sa aking galaw. Unti-unting uminit ang aking mutya, kaya pansamantala ko munang itinigil ang aking ginagawa. Naglakad pa ako sa dako roon para hanapin kung sino ang nasa paligid. Luskos ang aking tanging narinig. Nung bigla na lang may isang babae ang lumabas doon. Isang pamilyar na babae. Puno ng sugat ang balat nito. Tula na muling sapin sa paa. Kita ko pa ang malalim na sugat nito sa kalawang binti niya. Kaya naman lubos akong naawa dito. Elena, anong nangyari sa iyo? Bakit ka puno ng sugat ha? May humabol sa akin kanina habang nangunguha ako ng mga bunga ng punong kahoy. Saan? Delikado ang pumasok mag-isa dyan. Hindi ka ba nakauwi kagabi? Nakauwi, kaso ay pinaalis din ako ng aking ina. Nangunot ang aking nool dahil sa aking narinig. Sino naman kayang walang puso na ina ang magpapalaya sa isang gaya nitong anak at babae pa? Hindi ba nito naisip na delikado sa gabi, lalo't pag mag-isa lang siya? Natanong ko muli sa aking sarili habang pinagmamasdan ko ang muka at mga sugat nito. Ang sabi pa ni Elena
ay gawa daw ng kanyang ama ang mga sugat niya sa katawan. Pinarusahan daw siya nito dahil nilabag niya ang isang utos na hindi pwedeng baliin. Tinulungan ko itong tumayo at saka ko siya niyaya sa aking bahay dahil naawa ako dito. Puno ng sugat at pasa ang kanyang magandang mukha. Nang makapasok kami sa loob, ay kumuha agad ako ng malinis na damit para ipasuot muna sa kanya. Malinis na tubig sa plangganita para linisin ang kanyang mga sugat. Kaya naman hindi ko muna pansin ang kakaibang init ng suot kong mutya. Kinuha ko ang kanyang mga paa at kita doon ang malalalim na sugat dahil wala siyang suot na tsinelas. Tingin ko ay makirot pa dahil kada dampi ng bimpo sa kanyang sugat ay napapaigtad ito. Pasensya na, tiisin mo muna. Medyo makirot yan kasi sariwa ang mga sugat mo. Ayos lang, mamaya naman ay maghihilom na yan. Ha? Bakit mo nasabi? Sa itsura ng mga sugat mo ay tiyak na aabutin ito ng 1 linggo. Ha? Isang linggo ba? Di ko na muna pinagtuunan ng pansin ang kanyang sinasabi. Dahil marami ang sugat niya. Hindi biro ang napagdaanan nito sa dami ng mga marka niya sa katawan at mga braso. Naisip ko tuloy na anong klase kayang mga magulang ng dalagang ito na atim nilang saktan ito. Nasabi pa nito na ayaw na daw niyang umuwi. Kaya nakuha na naman niya ang aking atensyon. Nahuli kong nakatitig ito sa akin. Kaya naman hindi ko maiwasan na titigan din ang kanyang mga mata. Pero ipinilig ko ang aking ulo para matauhan. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. At nang matapos ay pinagpalit ko siya ng damit. Pumasok ito sa aking silid. Kaya naman inayos ko ulit ang mga kahoy na aking nasibak. At saka ko ito pinagpatong-patong sa gilid at bumalik sa loob. Doon ko naabutan si Elena na nakatayo, malapit sa pinto, at nakatanaw sa malayo. Ihatid na lang kita sa bahay niyo para makausap ang iyong mga magulang. Huwag. Ang ibig kong sabihin ay, hindi na kailangan yun, Leon. Baka mas lalo lang sila magalit sa akin kung malaman nila na may kasama akong lalaki. Ganun ba? Hindi, saan ka ngayon tutuloy? May iba ka bang kakilala dito? Umiling ito sa akin bilang sagot. Saka ako napabuntong hininga. Dahil may dagdag pasanin pa ako kung sakaling hindi ko siya maihanap ng matutuluyan. Kung bakit ba naman ako pa ang laging nakakakita dito sa babaeng ito? Naisip ko si Rode, pero mabilis lang din nagbago ang aking pasya. Dahil may pagkababaero ito. Baka pagtripan lang nito si Elena. Kahit na ngayon at kagabi ko lang ito nakilala, ay parang magaan na ang loob ko dito. Kahit paminsan ay nahihiwagaan ako sa mga kilos niya. Hanggang sa nagdaan pa ang 2 araw, ay sa akin pa rin ito nakatira. Iniiwasan ko nga siya dahil ang pangit tignan, dahil lalaki ako, at isa pa ay hindi ko naman kilala ang kanyang pamilya. At kung saan nga ba talaga siya nakatira? Wala pa kasi siyang nababanggit sa akin. Isang araw nun, nang umuwi ako galing sa bayan, ay wala na si Elena sa aking bahay. Nagtaka pa ako dahil halos padilim na rin. Pero bakit siya pa ito umalis? Kaya ang ginawa ko ay isinarado ko na lang ang pinto at bintana. Pero nang naghahanda na ako ng pagkain, ay ingay ng mga asong ligaw ang aking narinig mula sa malayo. Umaalulong ang mga ito. Nakakapangilabot kung ibang tao ang makakarinig nito. Kaya sumilip muna ako sa sewang ng aking bintana. Wala namang kakaiba. Kaya naman pinagsawalang bahala ko na lang yon.
Kumain akong mag-isa kahit pa panay ang iyak ng mga aso sa hindi ko malamang dahilan. Bigla na lang tila ba lumapit ang tunog ng mga aso sa aking bahay. Kaya inayos ko na ang mga pinagkainan ko. Kinuha ko ang puntot pagi na nakasabit sa gilid ng bintana. Sumabay pa ang biglang pag-iinit ng aking mutya. Agad kong binuksan ang pinto. Tsaka ko inilibot ang aking paningin sa paligid. Panay dilim lang ang aking nakikita. Pero may naririnig ako mula sa malayo. At unti-unting lumalapit ang tunog. Hanggang sa makita ko ang tatlong baboy ramo na lumabas mula sa tatlong puno na kinukublihan nito. Inilatag ko ang puntot pagi para makita nila na hindi lamang ako nag-iisa. Ang mga aswang ang pumatay sa aking mga magulang. Kaya lintik lang ang walang gante. Alam kong masama ang magigante. Pero ibang klaseng nilalang naman ang mga ito. At kong kakampi ko ang Diyos sa mga oras na ito. Lumabas pa ako para makalapit sa kanila. Ang isang baboy ramo ay biglang nagpalit anyo bilang lalaking harimuton. Hubad ang katawan nito, pero wala akong pakialam doon. Nagulat ako dahil kilala ako nito at natatawa pa habang pinagmamasdan ako. Tumayo ito ng maayos at ang dalawang baboy ramo ay nagkubli sa likod nito. Kaya naghintay ako ng pagsugod mula sa kahit sino sa kanila. Totoo nga ang aking kabiyak. Nabuhay pa ang anak ng antingero na aking pinaslang. Swerte ka bata dahil hindi kita naamoy ng mga oras na yan. Pero dito ay kukunin ko rin ang buhay mo. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Ang sama mo. Ako ang tatapos sa lahi niyong lahat. Pagbabayarin kita sa ginawa mo. Bukot ako doon Sa tingin mo ba ay kaya mo kami? Tatlo laban sa isang kagaya mo lang na lampa. Mayabang ka baboy. Natigil ito sa pagtawa sa klase ng itinawag ko sa kanya. Nagdilim ang paningin nito at nagpalit muli ng anyo bilang baboy ramo. Isang itim na baboy ramo na may mapupulang mata at naglalaway ang bibig. Sumugod ang dalawa kaya mas maliksi ang naging kilos ko. Tinampas ko ito ng buntot pagi sa likod kaya nagliyad ito sa natamong sugat na lumatay at nagdulot ng mahabang sugat dito. Napahiga ito ng tagilid dahil sa gulat niya. Sumunod na sumugod ang isa at nilatayan ko rin ito sa gilid ng pigi. Kaya napahiga rin ito. Sunod-sunod ang ginawa kong paghampas kaya halos magsisigaw ito sa sakit. Nananatili lang nakatayo ang pinuno nila at nakatunghay sa aming labanan. Hindi ko tinigilan ang isang baboy ramo hanggat hindi ito binabawian ng buhay. Tumigil lang ako sa paghagupit dito nang hindi na ito gumagalaw at panay dugo na ang buong katawan nito. Narinig ko ang angil ng isa sa mga harimo doon. Kaya doon nabaling ang aking pansin. Iniwan ko na ang patay na baboy ramo at silang dalawa ang hinarap ko. Mabilis ang naging kilos ng isang aswang na harimo doon. Kaya naman muli ay iwas-iwas ko ang hawak kong buntot pagi sa ere at nang malapit na ito ay tsaka ko pabulusok na hinampas ang kahit na anong parte ng katawan nito. Sakto na sa mukha ito tinamaan, kaya nabitin ang paglundag nito sa akin. Dumatay ang mahabang sugat sa mukha nito, kaya tila nabulag siya at nagwala dahil sa natamo niyang nagbabagang latay. Gumuhit ito kaya nabulag ang kaliwang mata niya. Hindi ko na hinintay na makahuma ito. Sunod kong pinantorya ang leeg niya at saka ko siya sinakal. Gamit rin ang buntot pagi. Sinakal ko ito ng may kasamang pangkikigil. Kaya hindi rin nagtagal ay namatay rin ito.
Ang nakatarang nakatayo ay ang pinuno nila. Hinanda ko ang sarili ko kung sakaling sumugod rin ito, katulad ng dalawang napatay ko. Maswerte ka. Babalikan kita. Kaya, huwag ka munang pagkakasiguro. Hintayin kong pagbabalik mo. Dahil sa susunod, hindi ka na makakaalis oras na mag-cross muli ang mga landas natin. Hambog ka. Hindi pa tayo tapos. Bigla itong nawala sa dilim. Akalain mo yon. Tatlo sila pero ako ay tanging buntot pagi lang ang aking kasama. Pero natalo ko pa rin sila. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako hinahayaan na mapahamak sa mga aswang na uri ng harimudon. Muli kong binalingan ang dalawang harimudon na aking napaslang. Pumasok ako sa loob at kumuha ng posporo at saka gaas. Susunugin ko ang mga ito para makasiguro ako na hindi na sila mabubuhay pa. Nung makakuha na ako ng pakay ko, muli ay lumabas ako at saka ko ibinuhos ang gaas sa mga ito. At walang alinlangang kiniskis ko ang tatlong palito, kaya nang magsindi ito, ay inihagis ko sa patay na katawan ng mga ito. Mabilis na nilamon ng apoy ang mga katawan nito. Kumuha rin ako ng kamanyam para magpausok sa paligid ng aking bahay. Para nang sa ganun ay walang makalapit, kahit anong uri pa ito ng nilalang. Nakakarami na rin akong napapatay. Ngayon alam ko na kung sino ang pumatay sa kanila. Ay hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Hahanapin ko silang lahat at wala akong ititira isa man sa kanila. Nang makalipas ang ilang minuto, ay nagdesisyon akong magpahinga na. Mahaba ang naging araw ko at nakakapagod. Isama mo pa ang pagsugod ng mga harimudon kanina. Mabuti na lang at iniwan ni Rodi ang buntot pagi para aking magamit. Kaya pagkahiga ko sa aking katre, ay basta na lang akong hinila ng antok. Hapo at pagod sa buo kong maghapon. Kinabukasan ay maaga rin akong nagising. Humahangos pa si Rodi na patakbong lumapit sa aking bahay. Nasa labas pa lang ito, ay di na maawat ang pagsisigaw niya sa pangalan ko. Kaya naman sa puno ng pagtataka ay binuksan ko ang pintuan. Bumungad sa akin ang habol hinangan niyang itsura. Halos hindi makuhang magsalita dahil sa pagod. Kaya hinintay ko muna na makahinga siya ng maayos. At nang sa tingin ko ay kaya na niya ay nagtanong ako kung bakit ang aga niyang naparito. Ang sabi niya ay bali-balita daw sa kabilang bayan ang dalawang bangkay na nakuha sa tabing ilog, malapit sa kakahuyan. Wakwak daw ang dibdib at wala na mga lamang loob. Balita pa raw ay 3 araw daw itong nawala at natagpuan nga. Ngunit wala nang buhay pareho. Hindi ko mahanap ang boses ko dahil sa aking narinig. Malamang ay mga aswang ang may gawa nun. Marami din daw ang mga kalalakihan ang nawawala. Ilang araw na. Pero walang nakakaalam kung saan sila napupunta. Pinapasok ko sa Rodi sa loob ng bahay. Kaya doon ko din nakita sa Elena na nasa di kalayuan. Agad kong kinalabit sa Rodi dahil doon at itinuro ang dalaga. Tumakbo palayo ito kaya sinundan ko pa nga. Iniwan ko si Rodi sa bahay dahil kaya naman niya kung ano ang gagawin niya doon. Tinawag ko pa si Elena dahil papasok ito sa mas mapatatayog ng mga kapunuan. Huminto ito at humarap sa akin. Kaya naman nagawa ko siyang lapitan. Yung problema, Elena, bakit ka naririto muli? Napadaan lang ako. Sige, Leon, maiwan na kita. Teka sandali, Elena. Sigaw ko dito. Pero hindi na niya ako nilingon pa. Nagtaka ako dahil sa kakatawang ikinikilos nito. Mula nang umalis siya sa bahay ay
Ngayon ko na lang ulit ito nakita. Nag-aalala pa nga ako dahil baka makasalubong niya ang mga harimoton o kaya naman ang mga bangkilan. Delikado lalo na at may mga nawawala. Kaya patuloy ko itong sinundan. Pero nagtataka ako dahil ang bilis niyang nawala. Saan nagpunta yon? Tanong ko na lang sa sarili ko at nagpalingalinga pa. Pero wala talagang bakas na Elena ang aking nakita. Nagtungo pa ako sa mismong loob ng kakahuyan. Pero bigo ako. Patuloy ko nang naisip na imposibleng dito tutungo ang dalaga. Kaya bumalik na ako muli sa aking bahay. Doon ko nga naabutan si Rode na hawak muli ang buntot pagi na bigay niya sa akin. Nagtataka ito kung bakit daw may bahid ng dugo ang dulo nito. At ikwento ko nga ang aking pakikipaglaban sa mga harimuton. Kaya gulat na gulat ito nang malaman niya. Nagpresenta pa nga na manatili daw muna siya para may kasama ako. Ang sabi ko naman ay ayos lang at saka tumanggi rin ako. Dahil baka mapahamak pa ito ng dahil lang sa akin. Pero ang sabi niya ay tutulungan niya ako sa aking laban. Kaya wala na akong nagawa pa dahil nagpupumulit lang din ito. Araw-araw ay naririto si Rode sa aking bahay. At ayos lang din sa akin iyon. Minsan ay sumasadline pa kami sa kabilang bayan para mamitas ng ilang gulay doon. Tama lang din ang bayad at sakto lang para sa amin. Dahil ang kita nito ay inaabot niya kay Mang Ambo at ayos lang din naman. Masipag naman na rin ang kaibigan kong ito. Isang umaga na mga oras na yon ay nakita namin pareho si Elena sa labas ng aking bahay. Kaya naman agad akong lumapit dito. May dala pa itong ilang pirasong mangga. Nagtaka ako dahil nawiwili na itong susulpot. Tapos ilang oras naman ay aalis din agad. Sa hinaba-haba ng pagkakilala ko dito, ay kahit minsan ay hindi ko pa narating ang bahay niya. At wala rin naman itong nababanggit sa akin. Siguro dahil nahihiya pa siya. Pero ayos lang din sa akin. Siguro dahil paribado na yon. Niyaya ko siyang pumasok sa bahay. Ginitian pa nito si Rode. Kaya tumango ang loko. Tahimik lang ito nang makapasok sa loob. Kaya naman lihim kong pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Tila ba may nararamdaman akong iba sa kanya ngayon. Parang gustong mag-init ng suot kong mutya. Ngunit tila ba may pumipigil dito. Leon, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Bakit parang seryoso ka tungkol saan ba? Huwag ka sanang magalit sa akin ha. Kung malaman mo yung totoo. Ang totoo niyan ay... Leon, lumabas ka bilis. Ano yun, Rode? Nagulat ako dahil kahit pala umaga ay may mga aswang sa paligid. Kaya naman pinapasok ko sila sa loob at pinaabot ko sa aking kaibigan ng buntot pagi. Ang dami namang asong malalaki at ilang baboy ramo. Anong meron at nandito sila? Natanong ko sa aking sarili. Nagulat ako dahil may isang kamay na humawak sa aking braso. At yun nga ay si Elena. Kita ko ang takot sa mga mata nito. Pero para saan ang takot na nakikita ko ngayon? Pinapasok ko siya sa loob. Ngunit ayaw niyang sundin. Ganon din si Rode. May hawak din itong punyal at handa ng lumaban sa mga aswang na nasa aming paligid. Nagulat ako nung biglang naging tao ang isang aso at ang isang baboy ramo. Kita ang kahubdan ng mga ito sa biglang pagiging tao nila. Ikaw na naman. Umanda ka sa akin. Dahil papatayin kita katulad ang pagpatay mo sa aking mga magulang. Talaga ba bata? Tignan ko nga kung hanggang saan ang kaya mo. Mukhang sinabi mo na sa lalaking ito
na tayo ang pumatay sa kanyang mga magulang mahal ko. May isa ka pang dapat malaman. Ibig mong sabihin ay mag-asawa kayo. Anong dapat ko bang malaman? Iyaan mo na ang anak natin ang magpakilala sa kanya. Nalito ako sa kanilang pinag-usapan. Anong sinasabi nila? Dahil hindi ko naintindihan kung ano at sino ang tinutukoy nilang anak. Sumagi sa isip ko na baka nililito lang nila ako para maisahan. Pero hindi yun mangyayari. Dahil papatayin ko sila. Bulong ko pa sa aking sarili. Dahil sa too ng mga mata ko sa mag-asawang aswang, di ko napansin ang isang baboy ramo. Napalusob na pala. Mabuti na lang at tinawag ako ni Rode para bigyang hudyat. Mabilis na napukol ko ito ng tingin. Kaya kitang-kita ko kung paano ito lumokso patungo sa kinatatayuan ko. Listo kong hinampas ito ng buntot pagi. Kaya hindi niya nakuhang makalapit pa ng husto sa akin. May sumugod na bangkila naman kay Rode na alam kong kaya niyang labanan. Kaya nasa likod ko lang sa Elena para hindi siya masaling ng mga aswang na dalawang uri pa. Napagtanto ko na mag-asawa pala ang isang harimudon at isang bangkilan. At ang pinag-uusapan nila ay ang anak nila. Yun ang dapat kong malaman kung sino man yon. Tatlong asong uri ng bangkilan ang sabay-sabay na sumugod sa akin. Hinampas ko ang isa at ang isa naman ay sinipa ko. Pero ang isa naman ay saktong dadambahin na ako. Ngunit nagulat ako nang humarang sa harapan ko si Elena. Kaya siyang nakagat ng isang aso. Napasigaw ito dahil sa baraso ang naging kagat niya. Kaya ang ginawa ko ay pilit kong inahambalos ito ng buntot pagi. Napaluhod pa nga si Elena at nakahawak sa kanyang braso. Nakita kong nakapikit ang mga mata nito. Kaya alam kong lubos siyang nasaktan dito. Kaya nalalayan ko siyang makatayo at dinala ko sa loob. At pagkatapos noon ay bumalik ako kaagad para harapin ang natitira pa. Bumalik sa pagiging aso ang babaeng kausap ni Julio. Kita ko ang galit sa mga mata nito dahil nag-aapoy ito at namumula pa. Kasalanan ng kasama nila kaya nga hinagupit ko ito ng masakit. Kahit ang lalaking aswang ay nag-anyong baboy ramamali at sumugod agad sa akin. Kaya naman kinuha ko ang patalim sa aking likod. Tsaka ko binitawan ang hawak kong buntot pagi. Tinawag pa nga ako ni Rode ngunit hindi ko na siya nilingon pa. Ito na ang oras para magtuos kami ng walang hiyang harimudon na ito. Sumugod ang isang asong babae at patungo ito sa aking kaibigan. Kita ko kung paano dinampot ni Rode ang buntot pagi at mabilis na inilata ito sa likod ng asong bangkilan. Halos lumiyad ito sa natamong sugat. Hindi agad naghilo dahil hindi niya kayang gamutin ang sarili niya. Dahil kung hindi niya maabot ang sugat niya, hindi ito basta-basta mahilom o malalagyan ng laway. Isang hampas pa muli ang ginawa ni Rode at saka nito nilapitan at sabay na sinaksak sa ulo. Labas ang dila nito at maging ang mata ay napuno ng dugo. Napatay ni Rode ang babaeng aswang. Rinig ko ang pagsigaw ni Elena sa loob ng bahay. Kaya tinakbo ko ang kinaroroonan niya para matiyak na maayos siya. Wala namang aswang na nasa loob. Pero bakit tila ba nagbabadya ang kanyang mga luha? Tumingin ito sa akin na tumayo. Tsaka ito umalis sa aking harapan. At sa gulat ko ay bigla na lang mabilis na nawala ito. Ang pinagtataka ko ay kung bakit hindi ito hinabol ng mga harimutan at ilang mga bangkilan na naroroon. Hinayaan lang siyang makaalis. Dahil ba ako ang punterihan nila, kaya ganon. Mamaya ko na lang iisipin yon. Kailangan na matapos ang aming sagupaan. Bago ako lumabas ay kinuha ko muna ang isang garapong asin para panlaban din sa mga yon.
Binuksan ko kagad ito at nang sumugod ang isang natitirang bangkila na anyong aso, ay walang pakundangan ko itong sinaboy. Nasalo nito ang lahat ng asin, kaya nabitin ang tangka nitong pagdamba sa akin. Bigla namang umalis ang isa pang baboy ramo na sa tingin ko ay iyon ay si Julio. Bigla akong natakot para kay Elena dahil tiyak na susundan nito ang dalaga. Pero hindi ako hinayaan ng natitirang 3 baboy ramo na sundan ito. Kaya ang ginawa ko ay lumaban ako hanggang sa makaya ko silang sabay-sabay na sugurin. Tinulungan ako ni Rode, kaya napabilis ang pagpatay namin sa mga ito. Sabi ni Rode ay sundan ko na sa Elena dahil baka maabutan ito ni Julio. Kaya naman wala na akong sinayang pa na oras. Tinaha ko kung saan ito dumaan, maging si Julio. Pinakikiramdaman ko ang suot kong mutya at baka bigla itong maginit. Ngunit wala na. Wala akong maramdaman at wala rin akong makitang kakaiba o bakas nilang dalawa. Bumalik ako sa bahay at naabutan ko pa si Rode na handa nang sunugin ang bangkay ng mga harimudon at bangkila na aming napatay. Nagkiskis ito ng 3 palito ng posporo at inilagay niya sa mga aswang na wala ng buhay para masunog ito ng tuluyan at nang maging abo na lang. Tinanong niya ako kung nakita ba at naabutan ko daw ba sa Elena. Pero tanging sagot ko na lang sa kanya, isang tipid na iling. Naupo ako sa isang upuang gawa sa kawayan at nag-isip kung saan nagtungo sa Elena at bakit ganon siya kabilis nawala. Mula nang napatay ni Rode ang asawa ni Julio, ay hindi na nagpakita ang aswang na harimudon. Maging sa Elena ay hindi ko na rin nakitang muli. Lumipas ang ilang araw hanggang sa naging linggo at buwan ay tahimik na panandalian ang aming buhay, lalo na ako. May mga mangilan-ngilan na kalusko sa aking bahay, pero hindi ko na ito pinagtuunan pa ng pansin. At wala namang senyalis na may aswang sa paligid dahil hindi nag-iinit ang aking mutya. Pero parati akong nakakakita ng kakaibang mga ligaw at pambihira mga hayop. Isang gabi ay nakarinig ako ng isang alulong na aso mula sa di kalayuan. Bumangon ako habang hawak ko ang buntot pagi. Lumabas pa nga ako sa bahay para lumakad ng ilang hakbang. Sinisiguro kong walang mga nilalang sa paligid. Pumikit ako para makiramdam, pero wala namang tugon ng mutya ng aking tangan. Ang trabong ko ng ahas. Ilang sandali pa akong tumayo doon, ngunit wala talaga. Kaya pumasok na ako sa loob. Ngunit lingid pala sa aking kaalaman ay may isang nilalang na nakamasid sa akin mula sa malayo. Isang umaga noon ay nagpasya akong bumaba sa kapatagan. Doon ko nalaman na marami rin palang nangyayari doon. Nagulat pa ako nang lapitan ako ng isang matandang babae. At umiiyak ito dahil ilang araw na nawawala ang anak niyang lalaki. Ngunit, bakit ako ang nilapitan nila? Tanong ko sa aking sarili. 3 lalaki rin ang lumapit sa akin at ganon din ang sangguni nila. At mas lalo kong ipinagtataka dahil kilala nila ako. Naisip ko agad si Rode. Marahil ay nasabi nito sa mga taga dito sa patag na pumapatay ako ng aswang. Pero aswang ba ang dahilan ng pagkawala ng mga minamahal nila? Naawa ko sa matandang babae dahil nag-iisa lang daw ang anak niyang yon. Pero nawawala pa. Hinagod ko ang likod nito at kinausap sila. Natutulong ako kung saan aabot ang aking makakaya. Nagpaalam na ako sa mga matatanda dahil wala naman akong ideya kung nasaan ang mga anak nila. Nabili ko na ang aking mga kailangan, kamanyan at gas. Bandang tanghali na noon kaya naman laking gulat ko nang maabutan ko doon si Elena. Sinugod agad ako nito ng yakap, kaya naman hindi ako nakagalaw.
dahil sa pagkagulat ko. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Akala ko ay napaslang ka din ng aswang na harimuton. Hindi, dahil nakapagtago ako agad. Kaya hindi niya ako nakita. Kung ganun ay, saan ka ba nagpunta? At bakit ngayon ka lang nagpakita? Mas lalong humigpit ang yakap nito sa akin. Kaya naman nailang na ako. Dahil nararamdaman ko ang malambot niyang hinaharap. Kaya pasimple kong inalis ang kamay niya sa aking batok. Niloloko ang aking laway. Na tila bumukig sa aking lalamunan. Tsaka ko siya niyaya sa loob ng aking bahay. Pinaupo ko muna siya at ikinuha ng tubig para mainom niya. Nang binalikan ko siya, ay nakatayo na ito at nakatingin sa aking direksyon. Inaabot ko ang tubig na hawak ko at kinuha naman niya iyon. Nagtuloy ako sa pintuan at humarap sa kanya para malaman ang kanyang sadya sa akin. Tahimik lang ito pero nasa akin pa rin ang kanyang mga mata. Inilapag niya ang sarte na may lamang tubig at lumapit sa aking kinatatayuan. Balak na sana nitong magsalita nang biglang nawalan ito ng malay. Kaya naman agad ko siyang sinalo. Mabuti na lang at mabilis akong kumilos dahil kung hindi tatama ang ulo niya sa isang hamba ng bento. Madali ko itong binuhat para ipasok sa aking kwarto. Kita ko ang maganda niyang mukha at malalim na paghinga. Iniwan ko muna si Elena dahil mukhang mahimbing ang tulog nito. At dahil palubog na ang araw at malapit nang magtakip silim, kumuha muna ako ng kaparasong goma at saka ko ito sinindihan para hindi makalapit ang iba't ibang uri ng aswang kung mayroon man sa paligid. Ayaw nila sa amoy nito. Mabaho para sa kanilang usok at amoy ng nasusunog na goma. Nang masindihan ko ito, ay nagluto na ako sa kusina. Pero ilang sandali pa lang, ay narinig kong abot ang ubo ni Elena mula sa aking kwarto. Hindi pa daw natatapos dahil dinig kong tinatawag niya ako. At tila ba hirap na hirap itong magsalita. Nanlaki pa ang mga mata ko dahil gumagapang na ito habang papalabas sa kwarto. Elena, anong problema? Bakit? Eh, hindi ako makahinga, Leon. Ha? Pero bakit? Wala namang kakaiba dito sa bahay ha. Bakit di ka makahinga? Inilibot ko ang aking paningin. At kita kong pumapasok ang usok na nagmumula sa goma na aking sinindihan kanina lang. Tsaka ko ibinalik ang tingin kay Elena. Bakit siya nahihirapan na huminga? Gayong isa siyang tao. Maliban na lang kong. Pero imposible yun. Dahil para lang yun sa mga mababangis na aswang. Ang ginawa ko ay kumuha ako ng isang tabong tubig at binuhusan ko ito. Dahil baka may hika ang dalaga. Kaya nahihirapan siyang huminga. Matapos yun ay binalikan ko sa Elena. At unti-unting umaayos ang kanyang paghinga. Hinawakan ko kaagad ang kanyang mga kamay. Dahil mukhang maayos na siya. Tsaka ko hinagod ang likod nito. Inabot ko rin ng isang kaperasong karton para paypayan ko ito. Kahit pa malakas ang hangin sa labas. Dahil umuusok pa rin sa loob ng bahay. Nang sa tingin ko ay okay na ito, ay kinausap kong muli si Elena. Umusog pa siya ng bahagya sa akin at sumandal sa aking dibdib. Naiilang ako kada magdidikit ang aming katawan. Kaya kahit gustuhin ko man nalayuan siya, ay hinawakan niya pa ako sa baraso. Ang dami niyang ikinikilos na nakakapagtaka. Naalala ko yung minsan sana niyang sasabihin, kaya inalayaw ko muna ito sa akin. At saka ko siya tinanong tungkol doon. Pero nagyuko lang ito ng ulo.
kaya napabugan na lang ako ng hangin. Tila rin balisa siyang naroon na tumatayo ito at naglakad ng pabalik-balik. Kaya naman halos mahilo na ako at kaya naman hinawakan ko siya sa baraso at napahinto ito. Bakit ka nagkakaganyan, Elena? Meron ka bang hindi sinasabi? Wala naman, Leon. May iniisip lang ako. Kung ganun ay, samahan mo munang akong makapunan. Tara. Niyaya ko siyang kumain, kahit nabaka sa mukha niya ang pagiging balisa. Tahimik lang siya habang lihim akong nakamasid sa pagkilos nito. Hanggang sa natapos itong kumain, na konti lang ang nagalaw sa kanyang pinggan. Tumayo na rin ako para ayusin ang mga iyon sa bangkirahan ko. Nakatanaw ito sa labas ng bintana na tila ba may hinihintay na kung sino. Inapura ko ang paghuhugas ng mga pinggan dahil nagtungo ito sa may pinto at lumabas. Sinilip ko siya sa may maliit na bintana. Mula sa kakalanan at kita ko kung paano ito dahan-dahan na naglakad palayo. Tinawag ko ito kaya napahinto siya at lumingin sa akin. Nakalabas na ako mula sa kusina. Nakatayo ako at hinihintay ang kanyang sasabihin. Pero wala itong imik. Aalis ka na naman. At saan ka pupunta sa ganitong oras na ng gabi? Delikado sa daan. May mga aswang na mababangis. Magpapahangin lang ako, Leon. Hindi ako aalis. Tumango ako at bumalik sa loob para ipaghanda ko siya ng matutulugan. Doon na siya sa aking kwarto at dito ako sa labas. Para komportable ito. Di ko alam pero gusto kong nakikita siya at mukhang unti-unti kong nagugustuhan si Elena. Napapangiti tuloy ako habang nag-ayos ng mahigaan niya. Bala ko na sanang lumabas para tawagin ito nang makapagpahinga na ito. Pero nagulat ako dahil nasa likod ko na ito at nakatayo doon. Munti ko nang masuntok ito dahil akala ko ay nasa labas pa siya. Nilampasan ako na Elena at nakaupo sa katre kong higaan. Kinapakapapa nito dahil siguro ay hindi siya sanay sa matigas na higaan. Iniwan ko na ito doon, ang dalaga, para makapagpahinga na ito. Nahigaan na rin ako. At dahil sa pagod ko ay mabilis akong hinila ng antok. Nagising ang diwa ko dahil sa kakaibang pagkaramdam na nagmumula sa buong katawan ko. Parang nagiinit ako. Literal na init ng katawan ang nararamdaman ko. Parang may hinahaplo sa buong katawan ko. Kaya idinidilat ko ang aking mga mata. Nakita ko si Elena na nasa aking tabi. Binalak ko sanang bumangon. Ngunit itinulak niya ako. Kaya napabalik ako sa pagkakahiga. At doon ay muli niyang dinama ang aking hubad na katawan. At doon ay nagawa naming pagsaluhan ang malamig na gabi. Kinabukasan ay wala na sa Elena sa tabi ko. Kahit sa kwarto ay wala na rin siya doon. Napailing na lamang ako. Dahil umalis na naman siya na hindi nagpapaalam. Lumabas ako para mangahoy. Kaya naman bit-bit ko ang isang itak at sako para doon ko ilalagay ang aking makukuha. Pero wala sa loob ko na may makikita akong ikakagulat ng buong pagkatao ko. Si Elena. Walang suot na damit. Pero bakit? Hanggang sa nagpalit ito ng isang pang-anyo. Isang aso. Kaya naman nagulat ako at hindi ko maproseso ang nalaman ko. Isa siyang aswang. Pero bakit hindi ko nararamdaman? Maging ang aking mutya. Natanong ko sa aking sarili. Mabilis na tumakbo ang asong ori ng bangkilan sa kaloob-looban ng kakahuyan. Kaya hindi ko na ito hinabol pa. Kaya ba hindi ito natakot nang minsang sumugod ang mga harimudon at bangkilan sa bahay ko? Dahil isa pala siya dito.
Kaya naman sumagi sa isip ko ang pag-uusap ng mag-asawang aswang. Siyang tinutukoy na anak nila ni Julio at Esther. At ito rin ba ang nais niyang ipagtapat? Bumalik ako sa bahay na punong-puno ng galit ang aking dibdib. Naroon na halos masira ang haligi ng aking bahay dahil sa galit ko para kay Elena. Nagmahal ako ng isang aswang, ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Napasigaw ako sa galit at katangahan. Nag-init bigla ang aking mutya, kaya huminto ako sa aking ginagawa. Kinuha ko ang itak at saka ko hinintay kung anong klase ng aswang ang lalabas. Nagulat ako nang makita ko ang isang malaking tila babayawak. Ang haba ng tila nito, isang abwak. Lalaking abwak. Tumingin ako sa paligid. Alam ko na may kapareha ito at nasa paligid lang sigurado ako. Mabilis gumapang ang lalaking abwak. Kaya naman sa galit ko ay sinalubong ko ito. Sakto nang ilabas nito ang dila, ay hinawakan ko ito. At saka ko hinila at pinutol sa pamamagitan ng hawak kong itak. Nagkakakawag ito dahil naputol ang isang yarda ng dila nito. Tumakbo ako at sumampa mula sa batok na ito. At doon na itinara kong itak. Kaya naman mabilis itong nabulagta at nawala ng buhay. Bumaba ako dito at hinintay ko ang palabas ng babaeng abwak na anyong itim na ibon. Nakakaabang ito kung hindi magtatagumpay ang asawa niya. Kaya nakiramdam ako sa paligid. Sabay noon ay ang liparan ng ilang ibon sa puno. Kaya naman nakita ko kung nasaan ito. Pumasok ako sa loob at inabot ang buntot pagi. Lipad ito ng lipad sa ere. At maya-maya ay pabubulusok na itong sumugod sa akin. Tumapa ako para hindi niya ako madagit at nagawa ko naman. Pagkabalik niya ay hinagupit ko ito na sa pakpak. Sadsad ito sa lupa kaya nabulag ang isang mata nito dahil natusok sa isang sanga ng kahoy. Wala na akong sinayang dahil nagpupuyos ang puso ko sa galit. Nilapitan ko ito sabay putol ko sa ulo niya. Nagsitalsika ng dugo sa aking katawan. Nakaipit ito maging ang pakpak niya. Kaya walang naging laban ang babaeng abwak. Ilang sandali pa ay 3 kalalakihan ang nakita ko. At tila may iba sa kanila. Tulo ang mga laway. At akala mo mga sabog. Dahil susuray-suray ang mga ito kung maglakad. Lumakad ako para salubungin sila. At naisip ko ang 3 kalalakihan na hinahanap ng mga matatanda na lumapit sa akin ng minsan. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na baka sila nga ang mga ito. Sa tingin ko ay nahawaan na sila ng laway ng isang harimudan. Kaya ganito na sila ngayon. Bigla ng pagdating na Rode. Kaya tama ang hinala ko. Sila ang mga lalaking hinahanap sa akin. Wala akong magagawa kundi ang patayin sila. Dahil maaaring makapanghawa pa sila. Naintindihan naman ni Rode kung saan ako nanggagaling. Kaya sang-ayon siya doon. Maya-maya pa ay dumating rin ang isang harimudan. At iya kong si Julio ayon. At tama nga ako. Nakangisi ito sa akin na tila ba nanunuya. At alam ko na kung para saan ang ngising iyon. Ilang sandali pa ay dumating din si Elena. Bilang anyong tao. Hindi ito makatingin ng diretso sa akin. Kaya nakumpirma kong ang pagiging aswang niya ang ibig nitong ipagtapat sa akin. Lumusob ang 3 lalaki na nasa ilalim ng pagiging harimudan. Kaya kahit labag sa kalooban ko, ay kailangan ko silang harapin. Si Rode ang umarap sa isa, habang ako naman sa dalawa. Nakatunghay lang ang mag-amang aswang sa akin. Pasang leeg ng 2 lalaki. Ganon din ang ginawa ni Rode sa isang lalaki. Kasalanan ito ni Julio.
Nandamay pa siya ng mga inosenteng tao para magparami. Pwes, dito na matitigil ang lahi niya. Wala akong ititira kahit isa man, kahit pa si Elena. Sa nasabi kong iyon, ay parang bumigat ang aking puso. Natutunan ko na itong mahalin, kahit pa hindi ko gaanong kakilala ang dalaga noon. Lumusob si Julio kaya naman hindi na ako nakatubili pang gamitin ang buntot pagi sa kanya. Nananatili lang si Elena na nakatayo at tila ba walang balak na sumugod. Pero tatapusin ko lang muna ang kanyang ama at isusunod ko siya. Mabilis na umatake si Julio kaya nadaplisan ako ng kuko niya sa aking braso. Narinig ko pang tinawag ako ni Elena pero hindi ko siya tinapunan ng tingin. Nagpatuloy lang ako para matapos ng lahat. Nung susugod siya muli ay ako naman ang bumawi. Hinagupit ko ng isang matinding pagtira kaya lumatay sa balat niya ang tila bahiwa na kasing haba ng buntot nito. Gigil siyang tumingin sa akin. Lagay ko ay nagalit ito dahil nasugatan ko siya. Mabilis na naghilom ang sugat niya. Naalala ko na dapat pala ay sa likod para hindi niya maabot kung malalim man o mababaw ang aking magiging pag-atake sa kanya. Patakbo itong sumugod at lumukso patungo sa akin. Kaya naman hinagupit ko itong muli. Sapol sa isang paa niya. Iika-ika itong nakatayo at hirap maglakad. Pero hindi ko na hinayaan pang makabawi ito. Ako na mismo ang umatake at inahagi sa akin na Rodi ang punyal. Sabay hampas ng buntot pagi sa mismong mukha nito. At sinapol ko ang dibdib ng harimuton. Bumulwak ang dugo sa bibig nito. Sabay luwa ng isang itim na perlas mula sa kanyang bibig. Para yan sa mga taong ginawa mong kauri mo. Sa mga magulang ko na walang awa mong pinatay. Tulungan mo ako, anak. Kita kong tumatangi si Elena at umiiling. Bakit hindi siya magalit sa akin? Dahil pinatay ko ang ama niya. Tahimik itong umiyak. Kaya tumayo ako at tuluyang pinutol ang ulo ng kanyang ama. Hawak ko ang punyal at ang buntot pagi. Matapos ay ibinaling ko ang tingin ko sa babaeng inakala ko magiging asawa ko sa hinaharap. Pero hindi. Dahil anak siya ng isang aswang. At isa rin siyang aswang. Nilapitan ko ito at mahigpit na hinawakan ng punyal. Inawag ako ni Rodi. Kaya naman minsan ko siyang tinignan. Nakita kong umiling ito sa akin. Tanda na wag akong magpapadala sa galit. Umikit ako ng mariin at ilang sandaling nananatili sa aking kinatatayuan. Pinakaramdaman ko kung mayroon ba bang puwang ang dalaga sa kabila ng aking nalaman. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Sumagi sa isip ko ang kasabihan na hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng mga magulang. Kung sa ibang pagkakataon sana ay pwede ko bang tanggapin ang mga katagang iyan. Ngunit hindi sila tao. Mga salot sila para sa akin. Pumapatay ng mga inosenteng tao. Mga mahihina. Bata man o matanda. Pare, mag-isip ka muna. Naging mabuti rin siya sa'yo. Tumigil ka, Rudy. Hindi ikaw ang nawalan. Ako. Pinatay ng mga kagaya nila ang mga magulang ko. Hindi ako lalaban, Leon. Gawin mo ang tama. Pero tandaan mo, na tunay ang naging pagmamahal ko sa'yo. Sa sinabing iyon ni Elena, ay tila ba'y natauhan ako. Pero ipinapangako ko noon na uubusin ko ang mga aswang. Lilipunin ko dahil walang kapatawaran ang kanilang ginawa. Itinaas ko ang hawak kong punyal. Kaya naman idinipa ni Elena ang kanyang dalawang braso para tanggapin ang aking puot. Sigaw ni Rode ang narinig ko na huwag kong gagawin.
Tuluyan ang pumatak ang aking luha dahil bakit hindi ko makayanang itarak ang punyal sa dibdib ni Elena. Dahil ba mahal ko ba talaga siya? At wala akong maramdaman na galit para sa kanya. Handa ko na sanang saksakin siya, pero hindi gumagalaw ang aking braso. Umikit ako ng mariin at ang tanging nagawa ko na lang ay ang sumigaw. Niyakap ko siya dahil hindi ko kaya. Napaluhod kaming dalawa dahil wala talagang pinipili ang pagmamahal. Napahawak si Rode sa dibdib niya at di ko namalayan na nakalapit na pala siya sa amin ni Elena. Tinapik niya ako sa balikat kaya tumayo ako maging si Elena. Umiiyak ito at balak pa sanang lumuhod pero pinigilan ko siya. Mahal ko nga talaga ang babaeng ito kahit na may lahi siyang aswang. Lumipas ang maraming araw. Napanatili ni Elena na hindi kumitil ang buhay ng mga tao. Tanging ligaw na hayop na lang ang kanyang kinakain. Akala ko ay mananahan ang galit sa puso ko ng mahabang panahon. Pero dahil sa kanya ay nabago iyon. Matutong magpatawad dahil lahat tayo ay may pagkakamali. Sa tingin ko ay naihayag ko ng mabuti ang kwentong akala ko ay tuluyan na akong mag-iisa. Pero mali. Dahil nakilala ko si Elena, ang aswang kong naging kabiyak. Wakas.